Sige po, tayo po lahat ay bakisa sa diwa po ng panalangin. Tayo po lahat ay mapatuligid. Hallelujah. O karapat-dapat kang purihin, dakilain o Diyos at karangalan sa aming pong kalagitnaan. Sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon Jesus. Salamat o Diyos sa mga nakalipas na araw, oras na kami iningatan mo, Panginoon. Bagamat Lord, alam namin na magulo ang mundo, Panginoon. Subalit, mayroon kaming kapayapaan na nagpumula po sa iyo. Sapagkat ikaw ay amin pong kasama, Panginoon. Sa oras po ito, Panginoon Jesus, kami po, Diyos, ay naglalaga ng aming pagtiwala sa inyo pong harapan. At sa oras din po ito, Panginoon Jesus, kami pinumalapit, nagpapasiyasat ng aming pong puso. Lord, ano naman na nakikita mo na hindi po nakalulugod sa inyo pong harapan. Aming dalangin, Panginoon Jesus, patawarin niyo po ang bawat sa amin na narito. At sa oras din po ito, Panginoon Jesus, amin po, Lord, tinataas ang gawain sa gabi pong ito. Ikaw ang muna, Panginoon, sa bawat anak mo na gagamitin at itatayo. Kaya mo, Lord, ang iyong kapangyarihan, ang bumalot sa aming pong kalagitnaan, maging sa aming pagpupuri, Panginoon Jesus. Kaya mo, Lord, ang libo-libong anghel ay makasama namin, Panginoon, na nagpupugay at sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Lord, sa maraming at dalahin din po namin ang magdadala ng iyong salita. Samahan mo siya, Panginoon Jesus. Itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon. Bayaan mo, Lord, ikaw makita, mahayag sa kanyang buhay. At patuloy, Lord, na walang laman na maitaas sa aming pong kalagitnaan sa gabi pong ito. Lord, sama-sama kami magpupuri, magpapasalamat. At sa oras po ito, Panginoon, dinadakila ka namin sa iyo. Aming pong binibigay, binabalik ang pinakmataas na papuri para ngalan ko sa salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Magpagpalang gabi po sa atin lahat. Kamusta naman po ang lahat? Ngayon po, magsimula na po tayo sa pagpupuri kay Lord.
Tingin napakapagpapalaki mo, Panginoon. Tingin napakapagpapalaki mo, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord. Lahat ng awit sa mundo hindi kayang ilarawan. Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ihayag
Praise God. So magandang gabi po sa ating lahat. Ayan po. Sarap pong magpuri sa Panginoon, di ba? At ngayong gabi po, tayo po ay mag-aaral ng kanyang banal na salita. Ang title po ng aking i-share po ngayon ay Stick Together. Sino po ba yung mga kasanggang dikit natin sa church? Yung mga best friends po natin, mga BFF. Ayan po. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Tayo po lahat muna ay tumayo sa pagbasa po ng salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Hebreo chapter 10 verse 23 to 25. Sabi po doon, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord. Purihin ka, dakilain ka. Salamat po sa iyong banal na presensya, Panginoon, na nasa kalagitnaan po namin ngayong gabi. Salamat po dahil binigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, ng drive, Panginoon, upang pumunta po dito sa iyong banal na templo, makapakinig, Panginoon, makapag-aral ng iyong banal na salita. At sa gabi pong ito, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang magtutulong sa amin. Ako po ay instrumento mo lamang, Panginoon, at ikaw ang mahayag sa gabi pong ito. Gamitin mo lamang, Panginoon, ang aking labi, Panginoon, at ang bawat salita, Panginoon, na lalabas sa aking labi ay ang galing lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po at nawa ay mag-bless, Panginoon, ang bawat isa sa amin, bawat salita mo, Panginoon, ay tumubo sa aming mga puso at hindi po ito masayang. Salamat po, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Stick together. Para po glue, di ba? Na madikit. Yan. So, sabi nga po, di ba, na ano po ba tawag doon? Kawikaan po ba yun? Yung, no man is an island. Wala daw po sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kailangan po natin ang ating kapwa. Kailangan mo yung katabi mo. Ayan. Dahil ang hirap naman po, di ba, nang ikaw lang mag-isa. Ang hirap nang ikaw lang yung nasa mundo. Kailangan mo ang tulong ng iba. Kailangan mo yan para may kausap ka. Yung po ang sarap ng pakiramdam ng may kakwentuhan tayo, may nasasabihan tayo na mga nasasaloob natin, may tumutulong sa atin sa tuwing tayo po ay may pinagdadaanan, may nagpapalakas ng ating loob. Ayan. Gaya po ng Panginoong Jesus, di ba po, siya yung perfect example ng tunay na care po. Dahil pinakita po ng Panginoong Jesus yung tunay na care po sa atin. At yun nga po, dapat daw po, sabi nga po dun sa salita niya, sa 1 Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Ang Panginoong Jesus daw po ay nagmamalasakit sa atin. Siya po yung totoong may care sa atin, may care sa sitwasyon mo ngayon. Siya po yung totoong nag-aalala sa iyo sa sitwasyon mo ngayon. Kung ikaw po ba ay nanlalamig sa Panginoon, kung ikaw po ba ay nalalayo sa Panginoon, kung ikaw po ba ay may problema ngayon, ang Panginoong Jesus ang unang-unang may care sa iyo, mga kapatid. Si Jesus Christ po ang perfect example natin ng tunay na care, tunay na love po sa atin. Sabi nga po, di ba, minahal tayo, si Jesus ang Panginoon ang unang umibig sa atin, kaya tayo ay natutong umibig. Kaya naman po, tinuturuan po tayo ng banal na salita na
we must love each other po. Sabi nga po sa John chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Paano po ba tayo minahal ng Panginoon? Di ba po ba binigay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay? Lagi po natin yung naririnig na ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Ganun po niya tayo kamahal. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. At sabi po dito, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Perfect example ng love po, di ba? Sabi po doon, kung paano niya tayo minahal, ganun din po natin mahalin ang ating kapwa. Ibinigay ng Panginoon ang buhay niya para sa atin. Ibig sabihin po, kahit anong nangyari, mahalin po natin ang ating kapwa. Ano man po ang ugali ng ating kapwa, ano man po ang estado ng ating kapwa sa buhay, mayaman po yan, o mahirap, magnanakaw po yan, o hindi. Ano man po ang estado ng ating kapwa, mahalin po natin yan. Nakulong man po yan, o hindi. Gusgusin man po yan, malikot man po yan, madaldal man po yan, mahalin daw po natin ang ating kapwa. Yun po ang utos ng Panginoon. Dahil nga po, di ba, si Jesus, sino po yung mga pinuntahan niya nung siya po ay nabuhay dito sa mundo? Di ba po yung mga makasalanan? Yung mga taxpayers, o yung mga nangungupit sa gobyerno noong unang panahon, kasi di ba po ganun yung mga tax collectors po pala, taxpayers. Ayun, ang mongolekta po ng buwis, di ba? Yun. Sila po yung mga pinuntahan ng Panginoon, yung mga prostitutes, di ba? Yung mga makasalanan po talaga yung pinuntahan ng Panginoon nung siya po ay nabubuhay dito. Dahil gusto po ng Panginoon na makita po natin yung example, perfect example ng pagmamahal. Di ba po? Minahal niya yung mga taong yun kahit hindi po sila kamahal. Ganun din po ang gusto ng Panginoon sa atin. Mahalin po natin ang ating kapwa. Magkaroon po tayo ng paki sa ating kapwa. Magkaroon po tayo ng care sa kanila. Kung sila man po ay nawawala sa church ngayon, hindi po natin sila nakikita na dumadalo. Magkaroon po tayo ng kusa kahit hindi po tayo utusan ng ating mga leaders, mga pastors. Puntahan po natin sila. Ipakita po natin sa ating kapwa mananampalataya na mahal po natin sila at namimiss natin sila dito sa church. At hindi lang po yun, marami pa po pwede nating gawin para ipakita po na tayo ay may care o may pake sa ating kapwa. At sabi nga po doon, di ba pagka nakikita po sa atin ang pagmamahal ng Panginoon, nakikita na may care tayo, may pake tayo sa ating kapwa mananampalataya, ay nakikita din po ito ng ibang tao sa ating buhay. Dahil pag nakikita po ng mga hindi pa po nananampalataya sa Panginoon, na gano'n na lang yung pagmamahal natin sa kapwa, magkakaroon po sila ng testimony, parang buhay na testimony po ang ating buhay, na makikita nila, ay gano'n po pala ang isang Kristiyano. May pake, may pagmamahal sa kapwa, may hindi kanya hahayaan mag-isa. Kung ikaw po ay dumadaan sa pagsubok, andyan siya palagi para ikaw ay alalayan, palakasin. Diba nga po sabi kanina, doon sa binasa po natin sa Hebreo, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Ganun po dapat tayo bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Pinalalakas natin ang loob ng bawat isa. Dahil hindi naman po palagi na malakas po tayo, di ba? Daraan po tayo sa mga pagsubok, andyan yung mga hina, yung pananampalataya natin, manlalamig tayo. Pero kung andyan po ang ating kapwa, ang ating kapatid sa Panginoon, hindi po tayo tuluyang manlalamig sa Panginoon. Dahil andyan ang ating kapatid para tayo ay mapalakas. Tayo ay mapag-alam muli
Naalala ko lang po yung sinabi ni Pastor nung kasal po namin. Na yung simbolo daw po ng candle. Na kapag daw po nawalan ng sindi yung isa, at tiyaan daw po yung partner niya para magbigay ng light. Parang ganun po yung sinabi ni Pastor. At hindi lang po ito applicable sa mag-asawa. Applicable po ito sa ating lahat bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Dapat ganito po tayo, na kapag nakikita natin na nanghihina ang ating kapwa, may pangangailangan ng ating kapwa, andiyan yung kamay natin para tumulong sa kanila. Hindi yung i-judge natin sila na, bakit hindi na uma-attend yan? Bakit may oras naman siya, hindi siya sumasamba, ganyan. Bakit nasa bahay lang naman siya, hindi siya mapunta sa church, mga ganun po. Bakit hindi po natin sila alalayan kung nakikita po natin sila ng lalamig? Kamustahin po natin sila, baka po meron po silang pinagdadaanan. O kaya po meron po silang dinadamdam na, o meron po silang mga katanungan sa kanilang isip na pwede po pala tayong magamit ng Panginoon upang sila po ay muling lumakas at magpatuloy sa Panginoon. At pag nangyari po yun, nga po makikita po ng mundo na tayo ay as one. Diba po, nakakalungkot lang po na ang mga Kristiyano ay nagiging watak-watak po, diba? May mga iba't ibang paniniwala, nagsisiraan, di ba po? Kung titingnan po natin, iisa lang naman po ang Panginoon na ating pinanampalatayaan, pinaniniwalaan. Pero bakit kailangan po na maging ganun tayo? Na nagsisiraan po tayo? Yun po ay dahil kulang po tayo sa pagmamahal natin sa ating kapwa, sa kapwa po natin na nananampalataya. Kaya po, inuutosan tayo ng Panginoon na mahalin po natin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi po niya tinitignan kung ano man ang nagawa mo, kung ano man yung nakaraan mo, tinitignan niya ikaw bilang mahal niya. Ganun din po tayo dapat sa ating kapwa. Ayun po. Ito po yung isa sa pinaka-favorite ko po na kwento sa Bible. Example po ito ng unity sa Bible. Yung sa gawa po na pinagsama-sama po ng mga Kristiyano, sinaunang Kristiyano yung kanilang mga ari-arian. Sabi po dun sa Gawa chapter 2 verse 44 to 45, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Di ba po ang sarap sa Panginoon, sa pakiramdam na sa loob po ng church, walang naiiwan. Lahat po tayo nag-grow as one. Nag-grow po tayo na magkakasama. Wala pong nanlalamig. Lahat po ay mainit sa Panginoon. Di ba po ang sarap po nun, na tulad po noong unang panahon, yung mga Kristiyano po na ito sa Bible, naniniwala po ako na ito pong mga ito ay sobra po nilang nakita yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Kaya po nagagawa nila yung bagay na ito, na ibigay nila sa kapwa nila yung mga pinaghirapan nila. Alam naman po natin na marami po noong unang panahon na mga mayayaman na convert po into Christian nung panahon po nila Peter. Andiyan nga po yung mga tax collectors, yung mga ganyan na marami po silang ari-arian. Pero nagawa po nila yung ipamahagi sa kanilang kapwa Kristiyano. Bakit? Kasi nakita po nila na wala pong kwenta ang mga bagay sa mundong ito kung hindi po natin gagamitin ito para parangalan ng Panginoon. Aanhin po nila yung mga bagay na ito kung nakikita po nila na yung kapwa nila Kristiyano ay naghihirap. Di ba po? At yung mga pera po na ito na pagbilang po na ito, naniniwala po ako na hindi lang po sa mga
kapatid nilang Kristiyano na ibigay, ay binigay din po nila ito sa church para po matustusan yung pamamahagi po ng salita ng Panginoon. Ganun po kaalab yung pagmamahal ng mga dating Kristiyano, mga sinaunang Kristiyano po sa kanilang kapwa, na nagawa po nila yung mga bagay ito. Nawa po tayo bilang nandito po, present na mga anak ng Panginoon na nabubuhay, nawa po ay magkaroon din po tayo ng ganitong puso, giving heart. Mapagbigay din po tayo sa ating kapwa. Hindi man po ganito gawin natin na ibibigay natin lahat sa ating kapwa, pamamahagi natin lahat ng ating mga pinaghirapan sa ating kapwa. Yung magkaroon lang po tayo ng giving heart na tumulong sa mga kapatid po natin na nangangailangan. Yun po kasi yung gusto ng Panginoon. Makita po niya tayo na natutulungan sa kanyang iglesia. Next po ay caring for our pastors. Una po ay yung caring for one another. Pangalawa naman po, caring for our pastors and leaders. Best example naman po nito ay si Aaron at si Hur. Sabi po sa Exodus chapter 17 verse 12 to 13, nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito ay natalo si Josue. Dahil dito ay natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sa kwento po kasi na ito, nakipaglaban po ang mga Israelita sa Amalekita. At yun nga po, ang ano po ng Panginoon ay itaas yung tungkod para po manalo po sila Josue. At dahil nga po matindi yung labanan, syempre, matagal kang nang po nakaganon, mangangawit ka po talaga, di ba? Kaya po, ayun, nakita po ni Aaron at ni Hur yung struggle, yung paghihirap po ng kanilang leader na si Moses, habang hawak po yung tungkod. Kaya po ang ginawa nila ay pinaupo po nila si Moses sa isang bato at hinawakan po yung dalawang kamay para po hindi po masyadong mahirapan ang kanilang leader. Napakaganda pong example ng isang ng pagkikare o pagpapakita ng care po sa ating mga pastors and leaders. Bilang mga Kristiyano po, dapat naisip din po natin, magkaroon po tayo ng heart na katulad po ng kay Aaron at kay Hur, na nakikita din po nila yung pangangailangan ng kanilang mga pastors. Sabi nga po dun sa unang Thessalonica chapter 5 verse 12 to 13, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig. Dahil sa kanilang gawain, makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Di ba po, sila po ay hindi sila binabayaran. Hindi po sila binabayaran ng church. Isa po, nagla-love gift, ganyan. Yung mga love gift lang, na maliit lang naman po. Pero hindi po sila binabayaran ng church tulad po ng isang empleyado. Ginagawa po nila ang kanilang paglilingkod dahil yun po ang utos sa kanila ng Panginoon. Ginagawa nila yun ng buong puso kahit na mahirap. Ang hirap po maging pastor, di ba? Na lahat lalapit po sa inyo, magsasabi sa iyo. Kunyari po, ilagay niyo yung sarili niyo bilang pastor. Ayan, kunyari, si Pastor Abet. Ayan, kunyari siya yung pastor. O, lalapit sa kanya lahat, di ba? Magsasabi ng problema. Siyempre, araw-araw yun, magbibigay ka ng advice, ipapanalangin mo sila araw at gabi, ipa-follow up mo yung mga tao. Di ba po ang hirap-hirap na ganun at ganun at ganun yung gagawin na
na gagawin mo bilang pastor at minsan pa ay ikaw pa yung nagiging masama sa iba. Di ba ang hirap po, tapos ginajudge ka pa po, yung may mga ganun na mga senaryo, di ba? Ang hirap pong maglingkod talaga. Pero, nakakaya po iyon ng mga pastor, ng mga leaders, ng mga workers dahil po sila ay sinusustain ng Panginoon. Hindi po sila tumatayo, hindi po nila ginagawa yung mga gawain na yun para lang sa kanila. Para sila po ay papurihan. Hindi po. Ginagawa po nila yun para parangalan. I-praise po si Lord yun. I-praise po si Lord. Si Lord po yung mahayag sa buhay nila at magamit yung buhay nila para mas marami pa pong tao ang makaramdam ng pagmamahal ng Panginoon. Maabot ng mga salita po ng Panginoon. Ganun po yung pagkatawag sa kanila. Na kahit mahirap, ginagawa po nila ito ng buong puso. Walang pagreklamo, walang pag-aalinlangan. Ginagawa po nila ito para sa atin. Di ba po? Kaya po, nawa bilang mga members bilang mga magkakapatid sa iglesia, magkaroon po tayo ng pag-ibig sa ating mga leaders. Mahalin po natin sila at minsan po kasi ang mga pastors, akala po natin para sila di bang hindi napapagod pag dinignan po natin sila. Lahat gagawin nila para lang po sa gawain ng Panginoon, di ba? Minsan puyat. Ayan. Example na lang po, linggo. Maghahanda ng ituturo, ganyan, puyat. Tapos, after nun, may fellowship pa, hanggang gabi, tapos kinabukasan, meron ulit. Di ba po, walang tigil po yung trabaho. Pero hindi po nila yung nakikita bilang trabaho. Nakikita po nila yung bilang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po, bilang mga nandito sa church, bilang under po ng ating mga pastors, ipakita po natin sa kanila ang support natin. Kung mayroon po tayong maiaambag sa kanila upang mabawasan po yung hirap po nila bilang mga nangangalaga sa atin, gawin po natin. Example po, sa ushering na lang po, ayan. Kunyari, example sa ushering, ayan, madumi. Ikaw, hindi ka naman member ng ushers. E di, linisan mo. Madali naman po yun, di ba? Kusain mo na, linisan, para maka-lesson ka doon sa gawain o sa hirap na nararamdaman ng mga pastors and leaders natin. O kaya po, may katulad kanina, may kapatiran tayo na hindi na umaaten o kaya madalang na umaten. Siyempre, yung pastor, pinapipray yun na bakit kaya hindi umaaten, pinapipray niya yun kay Lord araw-gabi na umaten sana yung tao na yun, ano kaya yung problema, bigyan siya ng knowledge ng Panginoon kung ano yung gagawin. Ikaw, na bilang nakita mo na yung problema na yun, na hindi ma-attend yung ating kapatid, i-follow up mo na. Huwag mo lang hintayin na utusan ka pa ng iyong pastor. Gawin mo na kung ano yung mga bagay na kaya mong gawin upang ma-lessen yung hirap o yung burden ng pastor natin o ng leader natin. Kasi ganun po yung tinuturo ng salita ng Panginoon na magkaroon daw po tayo ng pakialam sa ating mga pastor. Mahalin daw po natin sila, ibigin po natin sila. Ayan. Kahit po, minsan po kasi hindi lang po sila nagsasalita pero pagod na po sila. Hirap na po sila. At hindi po lahat ng tumatayo, hindi po sila superhero na hindi napapagod o hindi nakakaramdam ng panlalamig. Napapagod din po sila. Kaya kailangan po tayo bilang kanilang inaalagaan, ipakita natin sa kanila yung pagmamahal natin, suporta natin sa kanila.
isa na po dun yung lagi natin ginagawa, yung pananalangin sa kanila, ganyan. Yun po. Marami pong mga bagay upang makatulong po tayo sa ating mga pastors and leaders. Ayan po. Sabi po dun sa John chapter 21 verse 15 to 17, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na itong tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siya tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Perfect example po ng isang leader na nagmamahal sa kanyang flocks. Yan po. Ganyan po magmahal ang ating mga leader sa atin. Na minamahal po ng ating yung mga pastors po natin na yan, minamahal po tayo ng walang katulad. Hindi po sila nagtatangi. Ayan po. Kasi sabi po sa salita ng Diyos, dapat daw po, example po ng Panginoon, bilang mga leaders ng iglesia, o leader, kahit po leader sa alin daw po natin ang gawin po natin ang ating Panginoon kung paano po niya tayo minahal. Kung paano po niya minahal ang bawat isa sa atin. Mahalin po natin ang mga tao. Huwag po natin titignan ang kanilang estado sa buhay. Huwag po natin titignan kung sila man po ay nagbibigay o hindi. Huwag po natin titignan kung sila man po ay linggo-linggong nandito o once a month lang. Huwag po natin titignan yun. Lagi po natin titignan na sila din ay mahal ng Panginoon. Ganun po ang example ng Panginoon sa mga leaders kung paano po nila mamahalin ang mga tao. Magkaroon po tayo ng puso sa mga nawawalang tupa. Ano po ba yung mga nawawalang tupa nito? Ito po yung mga tao na pwedeng nakakilala na sa Panginoon at nawala dahil sa problema. Sumuko sa pananampalataya niya. O kaya naman yung mga tao na hindi pa talaga nakakarinig ng salita ng Diyos. Mahalin daw po natin sila. Magkaroon po tayo ng puso sa pag-abot sa mga tao na ito. Huwag tayong mamimili ng shisharean. Hindi porket maraming sinasabi o mahilig sa debate ang isang tao ay hindi na natin siya sisharean. O kaya ay hindi nakikinig. Hindi na natin siya sisharean. Sharean po natin ang mga tao, ano man ang kanilang attitude, ano man po ang kanilang estado sa buhay, ano man po ang kanilang sitwasyon sa buhay. Dahil ganun po ang Panginoon. Di ba po, inaabot niya yung mga tao na nasa deep, yung mga tao na wala na talaga, piling ng lipunan, wala na sila talagang pag-asa. Tulad ng mga prostitute po, di ba? Iba yung may sample po sa Bible na yung babae, babatuhin na siya hanggang sa mamatay. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Sabi niya dun sa mga babato, sige, batuhin niyo yung babae sa mga tao na walang kasalanan. Diba ganun? Parang ganun po yung sinabi. Hindi man po yun yung exact, pero ganun po yung ito. At ganun po yung example ng Panginoon. Mahalin po natin ang ating para po sa ating mga leaders, mahalin po natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal sa ating ng Panginoon. At lastly po, caring for our church. Ang good example naman po ito, nung nagalit po si Jesus dahil po
ginawang palengke yung loob ng templo. Mababasa po natin ito sa John chapter 2 verse 12 to 21. Sabi po sa John 2:16, pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Diba po? Ganun po yung paggalang ng Panginoong Hesus sa templo po, sa church. At nawa po tayo bilang mga anak ng Panginoon ay magkaroon din po tayo ng care sa ating templo. Linisin po natin ito. Hindi man po tayo usher, huwag po tayo magkalat. Mga ganun po. O may nakikita po tayong paggawain, may kakayahan naman po tayong gawin, gawin po natin ito. O tulad po niyan, nagpapagawa po tayo ng ating temple. Kung meron po tayong kakayanan na magbigay, bakit hindi? Di ba po? O may time po tayo na magpala-pala dyan. Edi, i-pledge po natin yung time natin para makatulong sa ating templo po, di ba? Ganun po kasi yung example sa Bible na mahalin din po tayo, magkaroon din po tayo sa templo ng Panginoon. At isa pa po maganda example dito, si David. Ang puso po ni David ay napakaganda. Bakit po? Kasi ang nasa puso po niya ay mapatayo yung templo po ng Panginoon, di ba? Sabi nga po niya doon, tayo nakatira tayo sa magandang tirahan, pero ang Panginoon nasaan? Nasa tolda lang, nasa tent lang. Kaya po gusto niya, nung time na yun, na ipatayo, makapagpatayo na magandang templo para sa Panginoon. Pero hindi po yun yung plano ng Panginoon. Kundi ang plano ng Panginoon, ang magpapatayo nun ay kanyang anak. So sabi po sa unang Chronicles, chapter 29, verse 3, hindi lang iyan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawain ito, sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. Di ba po, ang ganda po ng heart ni David dito. Ibinigay niya po yung sarili niyang kayamanan, yung pilak at ginto po niya. Galing po sa kanyang kayamanan. Ibinigay po niya iyon para sa Panginoon, para lang po mapatayo yung kanyang templo po ng Panginoon. Alala ko po si Bishop Vivian na ibinigay niya po yung mga bagay, alam mo po yata, kwento po ata yung pastor na may mga bagay na ibinigay si Bishop para lang po mapatayo yung church po na ito. Diba po? Parang ganito po yung kay David na sariling kayamanan niya, ibinigay niya para sa Panginoon. Nawa po, tayo po bilang mga anak ng Panginoon, nandito sa templong ito, magkaroon din po tayo ng care sa ating templo, tulad po ni David. Ayan. At lastly po, sabi po doon, bilang pagkatapos, sabi po sa Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Magkaroon daw po tayo ng magtulungan daw po tayo sa pagbubuhat ng pasanin ng bawat isa. Magkaroon po tayo ng pagmamahal sa bawat isa upang sa gayon po ay matupad po natin yung kautusan ng Panginoon. Ano po ba yung kautusan ng Panginoon? Yun po yung mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yun po kasi yung gusto ng Panginoon. Magmahalan po tayo, magkaroon po tayo ng unity, magkaroon po tayo ng pagkakaisa upang hanggang dulo ay makasunod po tayo sa gawaan po ng Panginoon, sa utos po ng Panginoon. Maging isa po sa pag-share ng salita ng Diyos sa pamamahagi ng kanyang salita at maging isa sa Espiritu at katotohanan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Salamat sa iyong banal na salita, Ama, na narinig po namin at napag-aralan po namin.
sa gabi nito. Salamat po dahil ikaw ang unang umibig sa amin, Ama. Ikaw ang unang nagpakita na pakialam po sa amin. Kung kami po ay dumaraan sa pagsubok, Panginoon, andiyan ka, Ama, upang kami po ay damayan, Panginoon. Nawa, Lord, ang bawat isa sa amin ay maging ganito rin po ang puso, Panginoon, na tulad ng sa iyo, Panginoon. Na magkaroon din po ang bawat isa sa amin ng pakialam sa aming kapwa, Panginoon. Na mahalin din namin ang aming kapwa gaya ng pagmamahal mo po sa amin naman. Na hindi po kami magkaroon ng puso na kanya-kanya, Panginoon, upang sa halip, Panginoon, ay magkaroon kami ng puso na nagkakaisa, Panginoon. Bilang iyong katawan, Panginoon, ninanais namin, Panginoon, na baguhin mo ang aming puso, Panginoon. Kung kami man po ay may ganitong puso, Panginoon, na may kanya-kanya, Panginoon, na attitudes, Panginoon, Lord, sinusuko namin sa iyo, Ma, ang aming buhay, Panginoon, at palitan mo ang aming puso ng puso na mapagbigay, Panginoon, at nagkakaisa upang, Panginoon, mas marami pa pong kaluluwa, Panginoon, ang maabot po namin, ang ma-sharean po namin, at mas marami pa pong tao ang mapagpala ng iyong banal na salita. Salamat po sa lahat ng biyaya mo at nawa, Lord, ang mga salitang ito ay tumubo sa aming puso, hindi po mawala ng saysay, at ikaw po ang patuloy na magpala sa bawat isa. Purihin ka, dakilain ka, masambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po. Ang ganda po ng mensahe natin ngayong gabi po na ito about sticking together. Kasi po, isa nga po yun sa nagiging problema ng most of the churches sa panahon ngayon, syempre. Kasi nga may iba-iba tayong paniniwala, iba-iba tayong mga prinsipyo, at nagkakaroon ng division. Kaya po, ang ganda po na tinatalakay pa rin natin po ito kasi minsan nakakalimutan natin as a church to stick together, to be united. Kung papansinin niyo po, alalahanin po natin, di ba? Kahit na ang Panginoong Jesus, nung dumating po siya dito, hindi siya naging mag-isa. Although, we believe, naniniwala po ako, na kaya naman ang Panginoong Jesus. Pero sa tingin ko, para sa Kanya, bilang tao, kailangan niyang kumilos bilang tao at kailangan niya ng kasamang mga tao. At doon nga po, di ba, baka doon nga po mapapasok yung 12 disipulo ng Panginoong Jesus na kinailangan pa rin niya ang mga disipulong ito para humayo. So, ibig sabihin, hindi lang si Jesus, hindi niya kaya na siya lang mag-isa bilang tao po. Bilang tao, pinag-usapan po natin ang Panginoong Jesus. Hindi po niya kayang mag-isa na humayo lang. Kailangan niya tutulong sa Kanya. At ganoon din po sa atin as a church, ganoon din po sa ating mga Kristiyano. We are not meant to be alone. Kung papansinin niyo po yung mga examples po sa mga tao po sa Biblia, pansinin po natin na hindi sila mag-isa. Di ba? Si David, kahit na mapapansin natin, lagi siyang umiyak sa Panginoon, laging karamay niya ang Panginoon, pero meron siyang Jonathan. Kung papansinin po natin si Ruth, si Naomi. Meron po siya, si Naomi po ay merong Ruth, na hindi po niya iniwan si Naomi. Sa mga panahon na siya po ay nakihina. Diba po sabi po ni Ruth kay Naomi, saan ka pupunta doon? Kung saan ka pupunta doon din ako, ang bayan mo ay magiging bayan ko at ang Diyos mo ay aking Diyos. Di ba po, ang tunay po na sticking together, hindi lang po siya based sa pakinabang po natin sa tao, kundi sa commitment po at pagmamahal din po natin sa ating pong kapwa. Ano pa po yung mga examples ng sticking together? Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba po, hindi po sila nag-iwanan na sabi na, ikaw na lang, ilalagay daw tayo sa pugon. Ikaw na lang. Di ba hindi? Nagsama-sama po sila, hindi nila iniwan ang isa't isa. Pinapatunayan lang po doon na kung saan nagkakatipon, isa o dalawang nagkakatipon, nandoon ang Panginoon.
And ganun din po sa atin. We are the body of Christ. Tayo po ay katawan ni Kristo. Di ba po, binigay po yung example ni Pablo, na tayo po ay isang katawan ni Kristo. Kaya kung wala ang kamay, mahirap. Kung wala ang paa, mahirap. Wala ang ulo, mahirap. Kaya nga po, we as a Christians, we as the body of Christ, kailangan nag-i-stick po tayo together. Kailangan nagtutulungan po tayo. Ano pa po ba yung example? Di ba po kanina po binanggit po si Moses, Aaron, tsaka po si Hur. Kung wala po yung dalawa na yun, naniniwala po kung hindi kakayanin ni Moses. Although nandun ang pagtulong ng Panginoon, pero pinatunayan din ng Panginoon doon na hindi kayang mag-isa ni Moses. At ganoon din po ako, naniniwala po ako sa buhay ko na hindi ko kayang mag-isa, hindi kayang mag-isa ni pastor, hindi kayang mag-isa ng ating mga leaders. Kailangan po nila tayo. Tayo na tinatawag natin ang sarili natin na congregation lang naman ako eh. Tagapakinig lang ako. But no, hindi ka tagapakinig lang. Hindi tayo mere listener lang. Hindi tayo taga-attend lang ng church. Kailangan tayo ni pastor. Kailangan tayo ni leaders. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan po kayo. Kailangan natin, kailangan nyo ako. Ganon po ang accountability na nilagay sa ating puso ng Panginoon. Talaga pong binigyan tayo ng accountability partner ni Lord. Hindi po tayo ginawang mag-isa ng Panginoon. Ano pa po, di ba yung sa caring for the church, isa pa pong example sa caring for the church, na hindi po iniwan ng Israelita si Josue. Nagpalit ng leader. Si Moses nawala na siya. Umalis ba ang mga Israelita? Sabi nila, iba na yung leader. Ayoko na dyan. Di ba hindi? Iba na yung leader. Pero anong sabi ng mga Israelita? Gagawin namin ang lahat ng iniutos mo at pupunta kami saan mo kami pupuntahin. Kung paano kami naging masunurin kay Moises, gayon din kami magiging masunurin sa iyo. Di ba hindi nila iniwan? Church, yung templo ng Panginoon, it will change leaders sa paglipas ng panahon. Sapagkat mawawala tayo, mapapalitan ng mga leaders natin. Pero hindi tayo nagtatapat sa leaders lang po, sa leader po natin, kundi higit sa Panginoon. Yung hindi natin pag-iwan sa atin pong mga leaders, ay hindi natin pag-iwan sa Panginoon. Kaya naman po, tandaan po natin na sabay-sabay po tayo sa journey po na ito. Ang templo po na ito ay hindi matatayo kung iisa lang ang poste. Hindi ito magiging matatag kung ang poste nito ay nasa gitna lang. Matatayo ba ito? Di ba isang question na yun? Kaya nga tingnan niyo po, napakaraming poste ng ating templo. Dahil pinapakita lang sa atin ng Panginoon visually na ang isang church kailangan niya ng maraming poste. At tayo po yun. Tayo po ang kumakatawan sa mga poste na yun. Kaya po, magpalakasan po tayo, pray. Let's pray for each other na lang po. Alalahanin po natin ang isa't isa. Huwag po natin kalimutan ang isa't isa kahit po chat lang, kahit po simpleng kamusta lang, huwag po natin silang kaligtaan. Kaya nga po, di ba pagkatapos po ng church po natin, mag-abangan tayo dyan sa pinto. Magkamayan tayo, magkamustahan tayo, kasi minsan hindi po natin alam ang pangangailangan ng bawat isa. Minsan, yung isang tao, pumunta siya sa church na matindi ang pangangailangan niya, sana hindi siya salabi. Kasi baka hindi naman natin mabigay. Pero minsan matindi yung pangangailangan niya. Gusto lang niya na may umakap sa kanya, mga musta sa kanya. And tayo po pala yung pinadala ng Panginoon para doon sa tao na yun. Yung simpleng yakap, simpleng mga kamusta po natin, yun lang pala yung mga kapagpagaan ng kalooban ng ating kapatid. Kaya po, huwag po tayo manghihinawa na tumulong, huwag po tayo manghihinawa na mahalin ang kapwa natin kahit na hindi tayo pare-parehas ng ugali. Kahit na hindi tayo magkasundo minsan, sapagkat nangyayari talaga yun. Pero let's still choose to love. Let's still choose to stick together. Yan lang po. God bless po. Sige po, tayo po ay manalangin pangwakas. Hallelujah, Lord.
Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito, Lord God. Salamat sa iyong mensahe na narinig namin, Lord. Salamat, Lord, na nagbibigay ng lakas bawat isa sa amin. At dalayan ko, O Diyos, ng aming narinig ngayong gabi na isang magandang mensahe. Patuloy namin, Lord, na magamit sa aming buhay. Lalong-lalo na, Lord, yung nagbahagi ng inyong mga salita sa aming mga kapatid, Lord God. Dalayan ko, O Diyos, na kanilang buhay ay bigyan mo ng pagpapalang higit sa lahat, Panginoon, ng kalakasan. Lalong-lalo na, Lord, ang kanilang mga kalusugan sa kanilang paghahanap buhay, pagtatrabaho, Lord God. At salamat, Lord, sa inyong salita na nagbibigay ng inspirasyon bawat isa sa amin. Nawa, Lord God, ay patuloy ka namin mabigyan ng pagpapasalamat, kahalagahan, Lord, dahil kung hindi sa inyo, Lord, hindi namin matutunan na magmahal sa aming kapwa. Kaya pinapasalamatan ka namin, Lord God, at sa gabing ito, Lord, na kami, Panginoon, ay maghihiwalay. Dalayan ko, O Diyos, ang pagpapala mo, bawat isa sa amin, sa darating na mga linggo, Panginoon. Pagpalain mo at bigyan mo pa kami ng maraming pagtsatsaga, maging sa aming mga kasalamuha, Panginoon, sa aming kapatid, maging sa aming tahanan, Lord. Nawa, Lord, bigyan mo ng pagpapalang kaayusan at maging magkaroon ng peace of mind, Lord, sa anumang mga nangyayari bawat isa. Pagpalain mo po, Lord, ang aming pag-uwi at kayong magbigay ng pag-iingat sa amin at sa mga mahal namin sa buhay na papauwi pa lang at maging sa aming mga kapatid, Lord. Iligtas mo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Ikaw lamang, Lord, ang maitaas at mapapurihan sa lahat ng oras, Panginoon, sa aming buhay. In Jesus' name, Lord God. Amen. Muli po tayong umawit sa Panginoon, tagapagligtas.